Diana's point of view. Sinabayan ko ng nakakaakit na sayaw ang malamyos na tugtugin. Hindi magkamayaw sa pagsigaw ang mga manonood at tila asong naglalaway sa aking katawan na halos kita na ang lahat. But who cares? Sanay na ako sa ganitong buhay. Parte na ng buhay kong magsayaw suot lamang ang napakanipis na tela na halos wala na ring matakpan sa aking katawan. Sanay na akong mahawakan ng kung sino-sinong lalaki. Yung mayayaman, syempre. Kung mahirap ka at wala kang pera, hindi mo ko mahahawakan. Hanep ka talaga, Diana. Wala kang kupas. Ang sarap mong ikama. Pilit akong ngumiti sa sinabing yun ng isa sa mga manonood. Mas ginalingan ko pa ang pagiling ko habang marahan kong hinahaplos ang aking katawan. 18 ako na magsimula akong pumasok sa ganitong klase ng buhay. No choice. Walang tumanggap sa akin dahil elementary lamang ang natapos ko. Pero marunong naman ako mag-English kahit na ganon. Ano? Ewan ko ba? Nung nagkamalay ako, natuto na lang akong biglang mag-English. Nakakaintindi rin ako ng English. Pero yun nga, dito sa Pilipinas, kapag elementary lang natapos mo, huwag ka nang umasang makakahanap ka ng trabaho. Sobrang hirap ng buhay noon. Nangangalakal lamang ako ng basura pero hindi sapat sa pagsugal ng magaling kong tiyahin. Kaya nang inalok ako ng nakilala kong bakla sa kanto na pasukin ng ganitong trabaho ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Ayos naman nga ang sweldo. Malakihan ang kita. Malapit ko na nga ring iwan ang magaling kong tiyahin eh. May naipon na rin naman kasi ako. Siyempre, bala ko rin namang itigil tong trabahong ito. Ang sarap mo, Diana. I swear, you'll be mine tonight. Sigaw ng panot at matabang matanda na nakaupo sa dulo. Marami itong alahas na suot. Malaki rin ang hawak na tabako. Naghihit-hit buga pa habang nakatingin sa aking katawan. Lihim na lang akong napaismid. Nakakadiri. Pero dahil kailangan ko ng pera kaya't kinindatan ko na lamang siya at nangaakit na nag-flying kiss pa ako sa kanya. Naging dahilan yun para hagisan niya ako ng lilibuhing pera. Lalong lumawak ang pagkakangiti ko. Isa ito sa mga gusto ko sa mga manonood eh. Manyakis nga sila pero galante naman sa pagbibigay ng pera sa akin. Thank you! Muli, isa-isa akong nag-flying kiss sa mga nanonood bago umalis ng stage. Pagbalik ko sa aming dressing room ay naghihintay na rin si Tentay. Siya ang baklang nagpasok sa akin sa trabahong to. Siya rin ang manager sa bar na ito. Bakla ka? Grabe talagang alindog mo. Kakaiba. Ang laki na naman ng tip mo oh. Kahit wag ka nang magpa-take out ngayon sa matanda mong customer. Bungad nito kaagad habang binibilang ang mga nadala kong pera. Hindi pwede. Sayang din yung kikitain ko sa matandang yon. Mukhang galante pa naman. Nakairap kong tugon. Natutunan ko rin sa trabahong to na hindi porket malaki na ang kinikita mo ay pwede ka nang tumanggi sa grasya. Siyempre, tanggap lang ng tanggap. At isa pa, hindi naman ako maiisahan ng matandang yon. May gamot akong ipinapainom sa bawat customer ko para hindi matuloy ang balak nila sa akin. At si Tentay ang nagturo nun sa akin. Grabe ka na talaga ah. Basta, yung lagi kong sinasabi mag-iingat ka palagi. Marahan pa niyang tinapik ang balikat ko bago ibinigay sa akin ang parte ko. Sa bawat tip kasing ibinibigay sa akin ay kalahati lamang doon ang nakukuha ko. Pero wala naman akong reklamo doon, lalo na't mabait naman si Tentay sa akin. Hindi niya rin ako pinababayaan. Sa luxurious hotel ako dinala nitong aking customer na kanina pang humahaplos sa aking balat. Hinayaan ko lang naman siya sa ginagawa niya. Total, ay hanggang dyan lang naman ang kaya niyang gawin. You're so sexy, Diana. Kung papayag kang pakasalan ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng naisin mo. Wika nito pagkapasok pa lang namin sa silid. Sanay na akong nakaririnig ng ganong salita. Hindi ko na nga mabilang kung ilan ang nagsabi nun sa akin. Basta, sinasakyan ko na lang. Pero hindi ko pinaniniwalaan. Para sa akin, walang ibang hangad ang lalaki sa babaeng kagaya ko kung hindi ang katawan ko lamang. Magsisimula na ba tayo, honey?
Mapang-akit kong hinaplos ang braso niya pababa sa kanyang magaspang na kamay. If you want. Hinawakan naman ito ang kamay ko at hinalik-halikan. Pinipigilan kong mapangiwi ng dumampi ang bibig niya sa aking balat. Nakakadiri! Inom muna tayo. Saad ko. Marahan ko pa siyang itinulak pahiga sa kama. Wag na. Shh! Mas wild ako sa kama kapag nakakainom. Kinindatan ko pa siya bago tinalikuran. Tinungo kong maliit na kusina. Kinuha ang alak at pinatakan ng gamot ang basong ipinaiinom ko sa matanda. Nang matapos ay muli kong binalikan ng matanda na ngayon ay nakaupo na. Wala na rin tong suot na saplot, maliban lang sa boxer shorts. Cheers! Saad ko nang iabot ko sa kanya ang baso. Dahil excited ay agad yung ininom ng matanda. Napangiti naman ako. Mamaya lang din ay mawawala na siya ng malay. At bukas, pagkagising niya ay wala na siyang maaalala. Hindi niya maaalalang wala naman talagang nangyari ngayong gabi sa amin. Imahinasyon niya lang yun lahat. Minuto nga lang ang lumipas ay lupaypay na sa kamang matanda. Iyon ang kinuha kong chance para hubaran ito. Para bukas pagising niya iisipin niya talagang may nangyari sa amin. Nag-iwan din ako ng sticky note na palagi kong ginagawa sa mga customers ko. Para hindi nila isiping basta ko na lang silang iniwanan. At pagkatapos, pinakamahalaga sa lahat ay kinuha ko na sa wallet nito ang perang pambayad niya talaga sa akin bago ko tuluyang nilisan ng hotel. Abay! Gising na, Diana! Anong akala mo sa mga tao dito? Katulong mo? Nagising ako dahil sa malakas na boses ni Tita Lucy. At dahil madaling araw na akong nakatulog, ay pupungas-pungas pa akong bumangon. Kaagad akong naghilamos at lumabas sa aking maliit na silid. Magandang umaga, ate. Nakangiting bati sa akin ni Angel, pinsan ko, nag-iisang anak ni Tita Lucy. Anong maganda sa umaga? Hoy Diana, asa na yung pera ko? Ibigay mo na sa akin. Late na ako sa pupuntahan ko. Singit ng nakapamewang na babae. Isa sa dahilan kahit gusto ko makaipon ng malaking halaga ay para maisama ko si Angel sa paglilisan ko. Hindi ko kayang basta na lang siyang iwan sa ina niyang sugarol. Ito po, inabot ko sa kanyang 3,000 na sigurado ngayong araw lang itatagal. Ito lang? Bakit ito lang? Nanlalaki ang matang tanong nito. Pinigilan kong mapairap. Kokonti po ang kita eh. Anong kokonti? Ako pa ba ang lolokohin mo? Marahas na hinigit niya ang buhok ko at nanlilisik ang matang tinignan ako. Nay, tama na po. Kaagad namang lumapit si Angel para umawat. Huwag kang makikialam dito! Sigaw nito kapag ko ay itinulak ang bata. Dahil sa lakas ng pagkakatulak ay sumalampak ang bata sa sahig. Para naman akong sinapian dahil malakas ko ring itinulak si tita. Para ko ng kapatid si Angel kaya't hindi ko maaatim na makita siyang nasasaktan. Hindi baling ako na lang masaktan, huwag lang siya. Kaagad ko siyang dinaluhan at inalalayang makatayo. Grabe ka naman tita, pati po anak niyo sinasaktan niyo na rin. At pinagtutulungan niyo na ako ngayon. Baka nakakalimutan yung nasa pamamahay ko kayo. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Iniisip ko kung tao pa ba itong kaharap ko. Dahil kahit anak niya ay nagagawa niyang saktan. Ni hindi man lang nag-alala kung nasaktan ba si Angel. Makaalis na nga. Mamalasin lang ako sa inyong dalawa eh. Padabog itong lumabas ng bahay. Nang mawala siya sa paningin namin ay saka ko lang muling binalingan ng bata. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ng kanyang kamay. Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Ayos lang po ako, ate. Parang piniga ang puso ko nang makita ang luha sa mukha niya. Sorry nadamay ka pa. Naiiyak na rin saad ko pag kuway niyakap siya. Ayos lang po ako, ate. Hayaan mo, Angel. Malapit ko nang mabuo ang pera natin. Makakaalis na rin tayo dito. Saglit na natahimik ang bata kaya't nag-aalalang kumalas ako sa yakap at tinignan siya. May problema ba? Hindi ko po kasi alam kung kaya kong iwan si nanay, ate. Bakas ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Pero hindi ko rin po kasi kaya mawalay sa'yo.
Kung wala po kayo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Ako naman ngayon ang natigilan. Matagal ko siyang tinitigan. Hindi niya alam na siya pa rin ang dahilan kung bakit pinipilit ko pang lumaban. 10 taon pa lamang siya. Dapat ay naglalaro pa siya kagaya ng ibang bata. Pero heto't na sa loob ng bahay dahil pinagbabawalan siyang lumabas ni tita. Si tita ay kapatid ng aking ina pero magkaiba sila ng ugali. Dahil mabait si nanay. Sayang nga lang at maaga siyang kinuha sa amin ng langit. Pero noong mawala siya ay siyang pagsilang naman kay Angel. Kaya naniniwala talaga ako na sa kasabihang kapag may umalis ay may darating. At kung wala si Angel, malamang wala na rin ako. Matagal na rin siguro akong sumuko. Saktong 6:00 ng gabi ay nasa Clouds Bar na ako. Pero bago umalis ng bahay ay iniwanan ko muna ng pagkain si Angel. Pinaglock ko rin siya ng pinto ng aming silid dahil gabi-gabi ay iba-ibang lalaki ang inuuwi ni tita sa bahay. Mahirap na't baka may gawin pang masama sa pinsan ko. Day, baka pwede mo namang pangitan yung sayaw mo mamaya. Nasa harap ako ng salamin at naglalagay ng kolorete sa mukha. Nang lapitan ako ni Tin, isa rin sa mga dancer dito sa bar. At bakit? Nakataas ang kilay na tanong ko. May gwapo kasi tayong customer, Day. Ang hot. Tapos mukhang kaedad lamang natin. Type mo. Napangiwi ako nang magkakasunod itong tumango. Sino hindi magkakagusto dun, Day? Kung akong mapili niyang i-take out mamaya, abay gagalingan ko talaga hanggang sa hanap-hanapin niya ako. O edi galingan mong pagsayaw at pangaakit mo. Inirapan ko siya. Hindi ko isasakripisyong kikitain ko ngayong gabi para lang hindi niya ako piliin, no? Ngumuso ito sa sinabi ko. Damot! Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy na lamang sa aking ginagawa. Sa tagal ko nang nagtatrabaho dito sa bar, natutunan ko na ring maging suplada. Kung magbabait-baitan ka kasi ay talo ka. 10:00 ng gabi nang tawagin ang pangalan ko para sumalang sa stage. Pag-apak pa lamang ng mga paa ko sa stage ay nag-ingay na kagad ang paligid. Kita ko naman sa mga mata nila ang matinding pagnanasa na mahawakan at maikama ko. Sino bang hindi? Marami ang nagsasabi na maganda ako, pati na rin ang katawan ko. Makinis ang aking balat, maliit ang bilugan kong mukha, matangos ang ilong, at natural na mapula ang labi. Bagsak at tuwid ang mahaba kong buhok. Suot muli ang manipis na tela ay nagsimula na akong sumayaw. Bumukaka ako sa harapan nilang lahat habang nangaakit kong minasahe ang dalawa kong dibdib. Habang ginagawa yun ay iginagala akong tingin sa mga manonood. Hanggang sa dumako ang tingin ko sa dulong upuan. Sa kaliwang bahagi, doon ay prenteng nakaupo ang gwapong lalaki. May hawak tong kopita habang nakatingin din sa akin. Pero hindi tulad ng iba. Wala akong nakikitang pagnanasa sa mga mata niya. Pero may kakaiba akong nararamdaman sa paraan ng pagtitig niya. At hindi ko mapangalanan kung ano yon. Ramdam ko rin ang pagkabog ng dibdib ko. Bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan. At bago pa man ako tuluyang malunod sa mga tingin niya, ay kaagad na akong nagbawi ng tingin. Pero bago yun ay nahuli ko pa ang matamis na ngiti sa kanyang labi. At kahit mag-focus ako sa pagsasayaw, ay hindi ko na magawa pa dahil nararamdaman ko pa rin ang mga titig niya. Sino ba siya? Sa mga oras na yun ay gusto ko na lamang matapos agad ang sayaw para makaalis na sa stage na ito. Pagkatapos kong magsayaw, ay dumiretso kagad ako sa dressing room. Sapo pa rin ang aking dibdib. Sa tagal ko nang nagsasayaw, ay ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Para akong aatakihin sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. At dahil lamang yun sa presensya ng estrangherong lalaking iyon. Sa dressing room ay naabutan kong nagtatalo si Tin at Tentay. Anong nangyayari dito? Tanong ko nang sa wakas ay bumalik na sa normal ang tibok ng puso ko. Sabay naman silang napalingon sa akin. Nagtanong ka pa? Malandi ka talaga eh. Napasinghap ako nang galit akong sigawan ni Tien. Tumigil ka ngang bruha ka? Hindi kasalanan ni Diana na siyang napiling i-take out ni Mr. Rosales. Awat dito ni Tentay, habang ako naman ay naguguluhan pa rin nakatingin sa kanila. Sinabi ko pa man din sa iyo na ako ang ialok mo sa kanya.
Palibhasa kasi paborito mo yung babaeng to eh. Teka nga, ano bang nangyayari at ikaw Tin? Bakit nagagalit ka dyan? Kasi hindi siya napili ni Mr. Hot Guy. Dahil ikaw ang gusto niyang i-take out. And guess what? Handa siyang magbayad kahit magkano. Makasama ka lang ngayong gabi. Tila kinikilig pang tugon ni Tentay. Ha? Akma pa itong tutugon nang may kumatok sa pinto. Oh, nandiyan na yatang sundo mo Diana. O sige na, magpaganda ka na roon. Hindi na ako nakaimik pa nang hilahin niya si Tin palabas ng dressing room. Hindi ko nilang inintindi ba kung sinong tinutukoy nila. Basta't nagpaganda na lang ako at nagpabango ng sarili. Mukhang mayaman na naman ang customer ko ngayon. Hindi ako marunong sa pagtingin ng mga presyo. Pero masasabi kong mamahalin ang itim na kotseng sinasakyan ko ngayon. Hindi ko pa alam kung sino bang customer ko dahil driver lang naman ang kasama ko ngayon. Mukhang sosyal ang lalaking yun at may driver pang nalalaman. Nandito na po tayo, ma'am. Mababang tonong saad ng lalaki. Kasunod nun ang pagtigil ng sasakyan. Ito po ang susi. Hinihintay niya na po kayo sa penthouse. Nilingon ako nito para iabot sa akin ng susi. Sa tingin ko'y bata pang driver na ito. Maamo rin ang mukha nito. Salamat. Bumaba na ako ng kotse at pinasok ang napakalaking gusali. Tulad ng inaasahan ay napakalamig at bango sa loob. May ilan ding mga tao doon na may kanya-kanyang mundo. Hindi naman ako lumapit pa para magtanong kung saan ba yung penthouse dahil may lumapit na sa akin na nakangiting babae. Hindi ko mawari pero pakiramdam ko sa mga oras na ito ay isa akong prinsesa na pinagsisilbihan. Magagalang kasi at panay nakangiti ang mga tao rito. Hindi katulad sa ibang hotel na may ilang suplada na mga nag-a-assist sa customer. Salamat! Muli akong nagpasalamat sa babae bago nagpa siyang pumasok sa penthouse. Kaagad na sumalubong sa akin ang malawak na salas para na itong totoong bahay sa sobrang laki. Hindi katulad sa ibang kwarto ng hotel na talagang kwarto lang. Ito kasi ay may mahaba pang hagdan pataas kung saan kita ko mismo dito sa kinatatayuan ko mga pinto sa second floor. Tuloy ka, nilalamig ka ba? Pwede kong hinaan ng aircon. Mula sa kusina ay lumabas ang makisig na lalaki. Pagkakita ko pa lamang sa kanyang muka ay kaagad nang kumabog ang dibdib ko. Para na naman ako nga atakihin sa puso. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung misteryosong lalaki kanina sa bar na grabe kumakatitig sa akin. Ikaw? Gulat na tanong ko. Kumunot naman ang noo niya. Kilala mo ko? Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Magkakasunod naman akong umiling. Hindi pero hindi ko magawang ituloy ang aking sasabihin. Paano ko ba naman kasi sasabihin sa kanya na siyang dahilan kung bakit lumalakas ang tibok ng puso ko kanina at maging ngayon. At siya rin ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-focus sa pagsasayaw ko kanina. I mean, ikaw yung tinutukoy ng mga katrabaho ko na hot guy daw. Saad ko na lamang. Mahina naman tong tumawa. Bakit may daw? Hindi ba ako hot sa paningin mo? Hindi ko napigilan ang pagtaas ng kilay ko. Okay, medyo mahangin siya. Biro lang. Tumatawa pa rin na naglakad to papuntang salas. Nakasunod lamang ang tingin ko sa kanya. Ewan, na starstruck yata ako sa ganda ng tawa niya. Come here, maupo ka muna. Ako nga pala si 30 Royales. Magiliw itong magsalita. Mukha naman siyang mabait. Pero pagbabakasan pa rin ng kapilyuhan ng kanyang mukha. Lalo na kapag nakangisi. Pero all in all, gwapo talaga siya. Bakit kailangan mo pang magpunta ng bar? Wala ka bang jowa na mapaglalabasan mo ng init ng katawan? Hindi ko maiwasang itanong. Tingin ko naman kasi ay magkaedad lang kami. Tulad din ng sinabi ko kanina ay gwapo siya at mayaman. Parang nakapagtataka naman yata kung sasabihin niyang wala siyang nobya. At sa itsura niya, mukhang babae pa ngang magbabayad sa kanya. Maikama niya lang. Nagtungo na rin ako sa salas at naupo sa single sofa. Nakaharap ako sa kanya at glass table ang pumapagitna sa amin. Hindi naman kagad to nakasagot. Nakatitig lang sa akin kaya't medyo nailang ako. Teka, bakit ko ba naitanong pa yun?
Pakailam ko ba sa personal niyang buhay? Biro lang din. Pilit ko siyang initian. Anyway, hindi pa ba tayo magsisimula, 3D? Ang sarap namang pakinggan. Nakangiting wika nito habang hindi pa rin inaalis ang pagkakatingin sa akin. Ha? Napamaang ako. Sinasabi nito. Ang sarap palang pakinggan ng pangalan ko kapag ikaw ang bumibigkas. I think I like my name now. Humalukip-kip to bago sumandal. Kumikisla pa rin ang mga matang nakatingin sa akin. Habang ako ay hindi malaman kung papaanong pakakalmahin ang tibok ng puso ko. Balak ba akong patayin ng lalaking to sa atake sa puso? Bolero, alam mo, wala akong oras para makipagbulahan sa'yo. Magsimula na lang tayo sa gagawin natin. Magkano bang oras mo? Muli akong natigilan. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Willing akong bayaran ng oras mo. Makipagkwentuhan ka lang sa akin. At bakit? Gusto mo palang makipagkwentuhan, bakit hindi ka pumunta sa mga kaibigan mo? Naghalukip-kip ako. Paano kung sabihin kong pumangalumbaba ito sa glass table habang matamang nakatingin sa akin. Matapang naman na sinalubong ko ang mga tingin niya. Umaakto rin ako masungit kahit ang totoo. Nangangatog na sa kaba ang mga tuhod ko. Gusto kitang maging kaibigan, na kaya kita inilabas ngayon ay para maging kaibigan ko. Malakas akong napasinghap. Nababaliw ka na. Mukhang pinagtitripan nga lang yata ako ng binatang to ah. Siguro nga, pero hindi mo naman ako masisisi kung bakit ikaw ang gusto kong maging kaibigan. Tigil! Marahas akong tumayo. Walang sali-salitang naghubad ako ng dress sa kanyang harapan. Dahilan para bumungad sa kanyang katawan ko na tanging pantit bra na lang ang tumatakip. Kita ko ang paghanga sa mga mata niya. Marahas din ang naging pag-alo ng Adam's apple niya. Napaismid ako. See? You're horny. Kaya't magsimula na tayo. Nag-iwas siya ng tingin sa sinabi ko. Bahagya ding nagdilim ang mukha niya. Kahit kaninong lalaki ka maghubad, iisa lang ang magiging reaksyon, Diana. Tumayo ito. Walang reaksyon na mukha na ibinato sa akin ng jacket niya na hindi ko alam kung saan niya ba nahugot. Magbihis ka. Malamig. Baka sipunin ka. Saan ka pupunta? Tanong ko nang talikuran niya ako. Bigla rin akong nakaramdam ng hiya. Ito ang unang beses na may tumanggi sa akin na makipagtalik. Na hindi man lang siya nangahas na hawakan ng katawan ko. Katulad ng ginagawa ng iba. Hindi ko alam pero may parte ng puso ko ang sumaya. Maghahanda lang ako ng makakain natin. Ang payat mo. I wonder kung kumakain ka pa ba. Tugon nito na hindi man lang ako nililingon. Pagkuway nakapamulsang nagtungo sa kusina. Naiwan naman akong nakatunganga. Ano bang klaseng trip noon? Nagtataka man ay isinuot ko na lamang muli ang dress at pinatungan ang jacket na ibinigay niya. Marami ang pagkaing nakahaing sa lamesa. Pero ang nakaagaw ng atensyon ko ay ang spaghetti na kulay puti. Hindi ko alam kung anong tawag doon. May pizza at drinks din na kulay asul. Ganito ba talaga kapag mayayaman? Ang weird ng kulay ng pagkain. Hindi ka mahilig sa ketchup ano? Hindi ko na napigilang itanong. Kasalukuyan na rin kaming kumakain. And in fairness, masasarap lahat. Why? Oh wait, pick-up line ba yan? Mahina pa itong natawa habang ako napangiwi. Gagi, hindi. Nagtataka lang ako. Kulay puti kasi itong spaghetti mo. What? Gilalas nitong tanong bago humagalpak ng tawa. May nakakatawa ba? Sinamaan ko siya ng tingin. Wala. Wala daw pero tumatawa pa rin naman. Mabulunan ka sana. Sa halip na pansinin ay nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Tumigil na rin naman to sa pagdawa nang makitang seryoso ako. You know what? You're so innocent. Paano naging inosente? Nagtaka lang ako sa kulay ng spaghetti, inosente agad. Hoy lalaki, baka gusto mong sabihin ko sa'yo kung ilan ang lalaking Enough! Napapitlag ako sa aking kinauupuan na magtaas siya ng boses. Bigla rin ang pagdidilim ng kanyang aura. It's pasta.
Wika nito at tila nagulat din sa pagtaas ng boses niya. Nagkibit-balikat na lamang ako. Hindi na ako nagtangkapang umimik. Mukhang nakakatakot siyang magalit. Pagkatapos kumain ay hinayaan ko siyang maghugas. Dito ako nagtungo sa salas para maghintay sa kanya. Siguradong hindi rin makakatiis ang lalaking yun na walang mangyayari sa amin ngayong gabi. Sa pagkakaalam ko pa naman ay binigyan niya na ng bukod na bayad si Tentay, kaya't imposibleng hindi niya ako gagalawin. Sa naisip ay agad kong kinapa sa bulsa ng dress ko ang gamot. Napangiti ako nang mapagtantong nandun pa yon. Okay ka na ba? Ihahatid na kita. At tubili akong tumayo nang lumabas siya sa kusina. Ihahatid mo na ako? Yeah. It's late na rin. Siguradong inaantok ka na. Pero wala pang nangyayari sa atin. Diana? Seryoso ako nitong tinignan. Naglakad ito palapit sa akin. Tumigil lamang nang nasa harapan ko na. Yung sinabi kong gusto kitang maging kaibigan, seryoso ako dun. Mariin akong napalunok. Kita ko sa mga mata niya ang sinseridad. Ni hindi iyon kababakasan ng anumang pagbibiro. Pero bakit ako? I mean, hindi mo ba nakikita? Bayarang babae ako. Shh! Ipinatong nito ang hintuturo sa labi ko. Hindi ko mawari ang nararamdaman ko ngayon habang magkalapit kami sa isa't isa. Pakiramdam ko ay biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo at wala akong ibang nakikita kung hindi siya. Wala akong pakialam kahit sino o ano ka pa. Basta't magaan ang loob ko sa'yo. At gusto pa kitang makilala, Diana. Kaya kung hahayaan mo ko, pwede ka bang maging kaibigan? Muli, napalunok ako. Nakatingin lang ako sa kanya. At ang bibig ko, nakapagtatakang hindi ko sila maibuka. Kahit naalis naman na niya ang daliri sa labi ko. Alam kong hindi ka naniniwala. Alam ko, tingin mo sa mga lalaki. Pare-pareho lang pero siya naman ngayon ang hindi ko pinatapos sa pagsasalita. O sige, pumapayag na ako. Pero hindi iyon libre ah. Kung ilalabas mo ako para lang makakwentuhan mo, syempre may bayad yun. Wala nang libre sa ngayon. Pero wag ka mag-alala. Dahil kaibigan lang naman, may 20% discount ka. Mahaba akong litanya na ikinatawa niya. Kahit kailan, bruha ka. Tumatawang pinisil niya ang tungki ng ilong ko. Bakla ka? Tumigil to sa pagtawa at muli na namang sumeryoso ang mukha. Kung halikan kita. Itinikom ko naman ang bibig ko. Sa bagay, hindi naman siya mukhang bakla. O sige na, ihatid mo na ako. Nakairap na mabilis ko siyang tinalikuran. Kung ihatid niya ako sa amin ay hindi ako tatanggi. Makakalibre din ako ng pamasahe, no? Malalakas na katok sa pinto ang gumising sa akin ng sumunod na araw. Kaya naman kahit inaantok pa ay binuksan ko yun. Hindi na ako nagtaka nang si Tita Lucy ang mapagbuksan ko. Asan ang pera ko? Baka akala mo hindi ko malalaman ha. Nakakotse ang naghatid sa'yo kaninang madaling araw. Kaya siguradong malaking pera mo dyan. Hindi na ako nakaangal nang tabigin niya ako at diretso siyang pumasok dito sa aking silid. Alam ko nang mangyayari to. Kaya kanina palang pag-uwi ko ay itinago ko na agad sa ilalim ng katre ang iba sa perang kinita ko kagabi. Ang ilang natira'y hinayaan kong nakapatong sa lamesa at iyon ang hawak-hawak ngayon ang tiyahin ko. Sabi na nga ba't malaki ang pera ko ngayon eh. Malaki ang pagkakangising wika nito. Pag ko ay binalingan ako. Hoy, Diana! Usap-usapan dyan sa labas na gwapo at mukhang bata pa raw ang customer mo ah. Naku, mag-ingat ka. Baka magaya ka sa nanay mo na na-inlove sa gwapong mayaman. Pagkatapos, ayun, binuntis lang at hindi naman pinanagutan. Kunin niyo na pong lahat yan at umalis na po kayo. Gusto ko pa hong matulog eh. Walang ganang saad ko. Aba, bastos ka. Pasalamat ka't malaki-laki itong binigay mo ngayon ha. Kung hindi tatamaan ka na naman sa akin. Nagmura pa ito bago tuluyang lumabas. Padabog pang isinarado ang pinto. Napabuntong hininga ako nang sa wakas ay mawala siya sa paningin ko. Muli ko na namang naalala ang kwento sa akin ni nanay noon. Hindi naman lingid sa akin na mayaman talaga ang totoo kong ama. Pero ang palaging sinasabi ni tita ay hindi daw nito pinanagutan si nanay. Pero iba ang kwento ni nanay.
Ayon sa kanya ay hindi raw siya tanggap ng pamilya ng aking ama. Kaya daw wala silang nagawa kung hindi ang maghiwalay. Pero syempre, kahit ayoko mang paniwalaan si tita, ay hindi ko mapigilan. Dahil kung totoo ngang mahal ng aking ama si nanay, ay magagawa niya itong ipaglaban. Pero hindi yun nangyari. At ngayon, hindi na rin ako umaasa pa na makikita ko siya. Ayoko na rin naman siyang makilala dahil hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba siya. Ate, ayos ka lang po ba? Mabilis kong pinunasan ang aking mukha nang dumating si Angel. Ayos lang ako. Nakangiti ko siyang nilapitan para sana yakapin. Pero ang ngiti ko ay agad na napawi nang makita ang pasa sa pisngi niya. Sinong may gawa niyan? Hindi naman masakit, ate. Tugon nito. Pilit tinatakpan ng pisngi. Angel? Nagbaba ito ng mukha. Nabasag ko po kasi yung plato ni nanay. Nagalit po siya kaya sinaktan ka na naman niya. Mahina akong napamura. Angel, hinawakan ko siya sa dalawang balikat. Maligo ka na. Aalis na tayo ngayon. Ano po? Gulat niya akong tinignan. Nginitian ko siya. Sige na, maligo ka na habang wala pa si tita. Nag-aalinlangan man ay sumunod pa rin siya sa utos ko. Malaki ang ibinayad sa akin ni 30 kagabi. Sapat na yun para maipambayad sa apartment na napili kong tirahan. 5 barangay ang layo nun mula dito sa amin. Sinigurado ko talagang walang makakakilala sa amin doon. Kaya iyon ang napili kong lugar. At ngayon, desidido na talaga akong umalis sa impyernong lugar nito. At mamayang gabi ang huli kong pasok sa bar. Alam naman na yun ni Tentay. Siguro ay magtatayo na lang ako ng maliit na sari-sari store. Magandang simula yun para sa amin. Maipapa-enroll ko na rin si Angel. 30's point of view. How is she, iho? Ninong? Nasa kalagitnaan ako ng aking trabaho dito sa opisina nang biglang dumating si Ninong. 50 anyos pa lamang siya pero dahil sa kanyang sakit ay unti-unti na rin siyang nanghihina. He has a brain tumor. At lately lang din nalaman na may taning na ang buhay niya. At marahil ay tama sila. Kahit gaano pang karami ang pera mo, hindi pa rin nun masasagip ang buhay mo. Kaagad akong tumayo para alalayan sana siya pero sinenyasan niya lang ako na bumalik sa aking pagkakaupo. Bakit mag-isa lang po kayo? Asan po yung nurse niyo? Ang tinutukoy ko ay ang 2 private nurse. Likas na matigas ang ulo niya. Pero mabuti na lamang at napakiusapan ko siya na 2 ang kuning nurse, lalo na ngayon na palagi siyang sinusumpong ng kanyang sakit. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na sa ospital na lamang siya magpahinga, pero ayaw niyang makinig. Mas gusto niyang lumabas at maglakad-lakad. I'm okay, iho. Pinaghintay ko muna sa labas because I want to talk to you in private. Seryosong wika nito. At kahit hindi pa siya nagsisimula, alam ko na agad ang tinutukoy niya. Tungkol na naman to sa kanyang anak. She's okay, Ninong. Ngayon ay kasalukuyan na po silang lumilipat sa apartment na binili ninyo para sa kanya. Hindi nyo na rin po kailangang mag-alala dahil marami pong nagbabantay sa kanya doon. At kung sakali man na sumugod doon ang kanyang tiyahin, maraming magtatanggol sa kanya. Si Diana ang anak niyang tinutukoy ko. Matagal na naming minamanmanan ng dalaga. Pero kagabi lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na humarap dito dahil sa pakiusap ni Ninong Israel. Hindi ko kayang hindian ang anumang utos ni Ninong. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. 15 anyos ako nang parehong mamatay sa aksidente ang magulang ko. At dahil malapit na kaibigan ni Papa si Ninong, kaya siya nang kumupkop sa akin at bumuhay. At kahit ngayon na nasa tamang edad na ako, hindi ko pa rin siya kayang iwan sa mansyon kung saan siya nakatira. Nangako ako na saka lamang ako bubukod kapag nakasama na nito ang anak nitong si Diana. Salamat. Salamat, Erdi, sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Emosyonal na saad nito. Simula nang dapuan ng sakit si Ninong ay napansin ko na palagi na siyang emosyonal. Maliit na bagay po, Ninong. Pero Ninong, hindi po ba mas maganda kung magpapakita na kayo sa kanya? Ilang beses ko na rin yung naitanong sa kanya, pero ang palagi niyang sagot ay hindi pa siya handa sa makikitang galit sa mga mata nito. Mangyayari din yun.
Pero hindi pa sa ngayon, iho. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Nang malaman niya na meron ng taning ang buhay niya, ay isang bagay ang gusto niyang maayos bago mawala sa mundo. At iyon ay ang humingi ng tawad sa babaeng minahan niya noon na hindi niya nagawa pang balikan dahil sa takot na baka ipagtabuyan na lamang siya nito. Pinaimbestigahan niya ang babae. Ngunit huli na siya dahil nalaman niyang sumakabilang buhay na pala ito. Pero ang hindi niya matanggap ay nang malaman na may naiwan itong anak na babae. Pinaimbestigahan at patagong pina-DNA niya ito hanggang sa malaman niyang siyang ama ng dalaga. Pero dahil sa likas na mahina ang kanyang loob, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito magawang magpakita kay Diana. At ako na nga ang pinakiusapan nitong lumapit sa dalaga. Pero Ninong, baka naman hindi siya ganun kagalit sa'yo. Pakialagaan siya para sa akin, iho. At kapag dumating niyang oras na handa na akong makaharap siya at makita ang galit sa mga mata niya, pangako, magpapakilala na ako sa kanya. Wala na akong nagawa nang tumayo ito at kaagad na rin nagpaalam sa akin. Malalim na lamang akong napabuntong hininga. Para sa iyo, Ninong, gagawin kong lahat. Diana's point of view. Ate, sigurado ka po bang mura lang ang upa dito? Bakit po ang lawak at ang ganda naman nito? Hindi ko na mabilang kung nakailang tanong na si Angel sa akin. Buhat nang dumating kami dito sa apartment. Hindi siya makapaniwalang 1.5 lamang ang upa ko rito. Kung sa bagay, ako rin naman ay nagtataka. Masyado kasing maganda at malawak ito. Mukha ring bagong gawa. May 3 silid at may mga hang cabinet sa kusina. Maganda ang ambience ng paligid. Mukhang ang sarap tumira dito. Mabait lang siguro at mayaman yung may-ari, kaya mura ang paupa. Pero ayaw mo ba ng malaki? Hindi naman po ate, social nga po eh. May sarili po ba akong silid? Gusto mo ba? Magkakasunod itong tumango. Ang makita siyang masaya ngayon ay tila hinahaplos ang puso ko. Mas masaya ako kapag ganito lang siya. O sige, mamili ka na ng kwarto mo. At pwede ka ring maglaro sa labas. Basta wag ka lang lalayo ah. Talaga po ate. Kumikislap sa tuwa mga matang niyakap niya ako. Thank you po ate. Mahigpit ko rin siyang niyakap bago kumalas at marahang ginulo ang buhok niya. Bilisan na nating mag-ayos ng magiging kwarto natin at mamimili pa tayo ng mga gamit. At huwag ka mag-alala dahil malayo ito sa dati nating bahay. Hindi tayo matutuntun dito ni tita. Sana nga po ate. Ayoko na pong bumalik sa kanya. Mapait akong napangiti sa tinuran, pero hindi ko na yun ipinakita pa. Pagkatapos naming mag-ayos sa bago naming bahay, ay namili na rin kami kagad ng mga bagong gamit. Bukas na lang siguro ako mamimili ng paninda. Saktong-sakto talagang pinili kong apartment eh, dahil meron na yung lalagyan ng paninda. Meron din kabahayan sa paligid. Pagsapit ng gabi ay masaya kaming nagsalo sa hapunan ni Angel. Aalis muna ang ate ha. Tawagan mo kung kapag nagkaproblema, okay? Kanina ko pa siyang hinahabilinan ng mga dapat gawin. Nag-aalinlangan din akong iwan siya. Kung sumama ka na lang kaya sa akin. Meron naman kasi kaming kwarto dun sa bar. Siguradong ayos lang yun kay Tentay. Ate, ayos lang po ako dito. Hinawakan niyang kamay ko bago matamis na ngumiti. Nakalak naman po lahat ng pinto't bintana eh. May cellphone din po ako. Makakatawag po ako agad kung sakaling may mangyari. At malaki na po ako. Hindi na po ako natatakot mag-isa. Kaya wag ka na pong mag-alala. Natatakot kasi ako, Angel. Ate, last night mo pa naman po ito sa trabaho. Ito na po ang huling beses na iiwan niyo akong mag-isa. Kaya ayos lang po talaga ako. Matagal ko siyang tinitigan bago marahang tumango. Last na ito, Angel. Nilapitan ko siya at mahigpit na niyakap. Late na nang makarating ako sa bar. Ang ilan sa mga katrabaho ko'y natapos na sa pagsasayaw. Tentay, sorry na late ako. Bungad ko agad nang maabutan ko siya dito sa dressing room. Pero sa halip na taasan niya ako ng kilay, ay nakakalokong ngumiti lang siya. Bilib na talaga ako sa ganda mo, bakla. Tila kinikilig na saad nito. Ha? Nagtatakang tinitignan ko siya. Kasi hindi mo na kailangang magsayaw ngayong gabi. Dahil bayad ka na.
Sobra-sobra pa nga eh. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hinila niya ako paupo, paharap sa salamin at marahang hinaplos ang buhok ko. Naaalala mo pa ba yung customer mo kagabi? Bumalik siya dito kanina para sabihing handa siyang magbayad kahit gaano kalaking halaga. Basta daw siya lamang sasayawan mo. Ano? Gililas akong napatayo. Kasunod nun ay ang pagbukas ng pinto at iniluwal si 30. As usual, nakangiti na naman to kaya para na naman akong aatakihin sa puso. Lintik, ba't kasi ang gwapo niya? Hi, nakakaistorbo ba ako? Mababa ngunit lalaking lalaki ang boses nito. Pero sa halip na maakit sa kagwapuhan niya, ay pinagtaasan ko na lang siya ng kilay. Ay nako, hindi po sir. Kinakausap ko lang po itong alaga ko. Parang maamong tupang saan ni Tentay. Anyway, tapos ko na rin siyang kausapin, kaya't maiwan ko na kayo dyan ha. Yun lamang at mabilis na itong lumabas ng silid. Tuloy ay naiwan kaming dalawa ni 30. Galit ka ba? Kasalukuyan na kaming lula ng kanyang kotse nang magsalita siya. Nilingon ko siya. Bakit naman ako magagalit? Dapat nga magpasalamat ako dahil niligtas mo ko sa mga mata ng mga manyakis. You're welcome agad. Mahina akong natawa. Pero saan ba tayo pupunta? Sa kondo mo ba uli? Ready na akong sayawan ka. As if namang magpapasayaw ako sa'yo. Naiiling na sambit nito. Iyon ang sabi ni Tentay kanina eh. Naniwala ka naman. Saglit niya akong nilingon. Nakataas pa ang kilay. Aba, malay ko bang naakit ka na rin sa beauty ko? Pagbibiro ko na ikinatawa niya na rin. Ewan ko ba? Kagabi lang naman kaming nagkakilala ng taong to pero ang gaan na kagad ng loob ko sa kanya. Malakas ang pakiramdam kong mabuti siyang tao. Bruha talaga. Bakla talaga. Panggagaya ko sa boses niya. At ngayon ko lang dinalaman na may ugali pala akong ganito. Kaya ko palang magbiro. Buong akala ko, pagsusungit lamang ang kaya kong gawin eh. Kung halikan kaya kita dyan, bigla na lamang naging seryoso ang boses nito na kung iimik ako ng mali, ay gagawin talaga nito ang sinasabi niya. Biro lang, ikaw naman. Wika ko na lamang bago ito ng atensyon sa labas ng bintana. Saan ba kasi tayo pupunta? Alam ko namang hindi itong daan papunta sa penthouse mo eh. Hindi ko rin alam. Baka ikaw may gusto kang puntahan. Tambayan. Tambay lang ba talaga? Teka nga, seryoso ka ba talagang handa kang gumastos ng malaki para lamang makasama, makausap at maging kaibigan ako? Muli ko siyang binalingan ng nagtatanong na tingin. Bakit? Ayaw mo ba? Pwede namang iba na lang ang i-take out ko ngayong gabi. Napamaang ako. Bakit bigla naman yata siyang naging masungit? Hindi. Sabi ko nga ako na lang eh. Sayang din yung ibabayad niya sa oras ko ngayon. At saka mukhang wala naman siyang intensyong masama sa akin. Ano ba naman kasing mahihita niya sa akin? So, saan tayo? Sa amin na lang. Okay, just tell me where is the address. Napangiti ako. At least hindi na ako mag-aalala ngayon kay Angel. Pagkarating namin sa bahay ay iniwan ko siya saglit sa salas para magtimpla ng kape. Nang balikan ko siya ay nakita kong hawak-hawak niya ang picture ni nanay. Pasensya na curious lang ako. Ang ganda niya kasi. At ubili niyang ibinalik sa table ang picture frame. Ayos lang, maganda talaga yan. Nanay ko yan eh. Proud kong saad. Ipinatong kong 2 tasa sa lamesang pumapagitna sa amin. Pero hindi mo siya kamukha ah. Unti-unting napawi ang ngiti ko sa tinuran niya. Marami niyang nagsasabi eh. Pero para sa akin siya lang ang kamukha ko. Yung tatay mo sigurong kamukha mo. Tuluyan na akong nawala ng gana. Hindi ba marunong makiramdam ang lalaking to? Hindi niya ba nahahalatang ayokong pag-usapan ng taong kamukha ko? Wala naman akong pakialam sa kanya. Pansin kong natigilan to sa sinabi ko. Huwag na natin siyang pag-usapan. Ang mga taong wala, hindi na dapat inaalala pa. Bahagyang nagdilim ang aura niya. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. Paanong wala na? Wala na. Hindi na nagpakita. Ni hindi ko alam kung buhay pa ba yun. Basta. Huwag na natin siyang pag-usapan. Mariin ko siyang tinitigan.
Ikaw ang magkwento nun tungkol sa buhay mo. Since atat na atat kang gumastos ng malaki, magkaroon ka lang ng kakwentuhan. Solo akong anak. Matagal nang ulila sa magulang. They both died in a car accident. Bakas ang lungkot sa mukha nito. Bigla naman akong na-guilty. Sorry, hindi ko alam. Mapait itong ngumiti. Ayos lang. Hindi naman naging malungkot ang buhay ko dahil sinagip ako ni Ninong mula sa kalungkutan. Hindi ko mawari pero feeling ko ipiniga ang puso ko nang sambitin niya ang salitang Ninong, pero hindi ko na lamang pinahalata pa. Nagpatuloy siya sa pagkukwento at napansin kong bawat buka ng bibig niya ay panay ang papuri niya sa kanyang ninong. Swerte mo, mabait ang ninong mo, sa kanya ka napunta. Ako kasi, sa tiyahin kong ubod ng sama ng ugali ako napunta. Wika ko matapos niyang isalaysay ang buhay niya. Soon, makikilala mo rin si Ninong. And I assure you, magugustuhan mo siya. Magkakasundo kayo. Pwede ko ba yung maging daddy? Pagbibiro ko na, ikinatigil niya. Nakanganga siya habang nakatingin sa akin at tila ba may mali akong nasabi. Hoy, ba't ganyan ang reaksyon mo? Ikinaway ko pang kamay ko sa harapan niya. Hindi sugar daddy ang ibig kong sabihin na. I mean is, para kasi siyang mabait na ama kaya parang sarap niya maging tatay. Iya. Kaagad itong umayos ng upo ng mahimasmasan. Mabait nga siyang ama. Swerte naman ang anak niya. Teka, ilan ba yung anak niya? Muli itong natahimik. Pagkuway tumingin sa relo. Kailangan ko na palang umuwi, Diana. Diretso nitong ininom ang kape bago tumayo. Salamat sa oras mo ah. Tumayo na rin ako para ihatid siyang palabas. Kahit medyo nagtataka ako sa inaasta niya. Bakit ba pakiramdam ko may itinatago siya? Salamat din sa bayad mo ah. Isang matamis na ngiti ang iniwan niya sa akin bago umalis. Habang ako naman ay naiwang nagtataka pa rin. Nakalimutan ko tuloy banggitin sa kanya na umalis na ako sa bar. Nang sumunod na araw ay maaga kaming nag-intindi ni Angel para mamili ng groceries na ititinda namin. At hapon na nang maiayos namin ng mga paninda. Nakakapagod pero ang sarap sa pakiramdam kapag tinitignan ko ang mga nakadisplay naming paninda. Ang sarap pala sa pakiramdam na magkaroon ka ng kahit na maliit na negosyo lamang ano? Hindi rin naman ako nadidisappoint dahil marami kagad ang bumili. Nang sumapit ang dilim ay iniwan kong saglit ang tindahan para magluto ng aming hapunan. Si Angela ay hindi ko na inabala pang puntahan sa kanyang silid dahil tiyak na nag-aaral pa yun. Nang sabihin ko kasi sa kanya na ipapa-enroll ko siya bukas ay tuwang-tuwa at yun nga, maghapong nagkulong sa kanyang silid para mag-aral. Patapos na ako sa aking niluluto nang tumunog ang doorbell. Senyales na may bumibili. Pinalagyan ko talaga noon para in case na nasa loob ako ng bahay ay malalaman ko agad kung may nabili. Ano po yun? Naputol ang bala kong sabihin nang makita kong nakatayo sa harap ng aking tindahan si 3D. Hi! At tulad ng nakagawian, nakangiti na naman to. Hindi na ako magtataka kung pinagtitinginan na ito sa labas. Marami pa namang tambay. 3D? At sa isiping pinagtitinginan na ito ng mga kababaihan ay parang bigla akong gustong manapak. Ewan ko ba? Parang gusto ko ako lang titingin sa kanya. Kaya nga namalayan ko na lamang ang sarili ko na pinagbubuksan siya ng pinto at muli kong pinapasok sa aming buhay. Este bahay pala. Pasensya ka na, naistorbo ba kita? Ha? Hindi. Patapos na rin naman ako sa ginagawa ko. Maupo ka na muna. Nang makaupo siya, sumaglit ako sa kusina para patayin ang gasol at kumuha ng maiinom niya. Salamat. Anya nang bigyan ko ng tubig. Galing ako sa bar eh. Nabanggit sa akin ni Tentay na nag-resign ka ng araw. Bakit? Balak mo na namang magbayad para lang makakawentuhan ako. Panunudyo ko. Handa akong ubusin yung savings ko, makasama ka lang palagi. Sa sobrang seryoso ng boses nito ay parang gusto ko na siyang paniwalaan. Pero agad ko rin namang sinuway ang aking sarili. Isa akong bayarang babae. Bakit ko naman iisiping magkakagusto siya sa akin? But anyway, good for you. Mabuti't umalis ka na ron. Balak pa lang sana kitang alukin ng trabaho para lang umalis ka dun eh. Sukat sa narinig ay
Kaagad akong naupo sa tabi niya. Ano namang trabaho? Lover mo? Puro kakalokohan eh. Tinignan niya ako ng masama na ikinatawa ko naman. Masyado ka kasing seryoso eh. Ano ba kasing trabaho? Pero never mind, may tindahan naman na kami. Bala ko rin naman munang magpahinga at maglaan ng oras sa pinsan ko. Napangiti ito. Ang bait mo namang pinsan. Araw-araw mo talaga akong pinapahanga sa ugali mo, Diana. Saglit akong natigilan. Ramdam ko rin ang malakas na pagtahip ng aking dibdib. May ilang minuto rin siguro akong nakatitig lang sa kanya bago ako mahimasmasan. Tumikhim ako at mahinang tumawa. Ang dami mong alam. Kaagad din akong nag-iwas ng tingin. Pero seryoso, yung trabaho. Kapag gusto mo na ulit magtrabaho, magsabi ka lang sa akin. Nakalaan talaga yun para sa'yo. Salamat kung ganon. 3D, nga pala, dito ka na maghapunan. Sabayan mo na kami ni Angel. O sige ba, hindi ko yung tatanggihan. Napangiti ako. Malakas ang kutob ko na kung hindi ko pa iiwasan ng lalaking to, ay hindi malabong mahulog ako sa kanya. Sino bang hindi? Masyadong mabait, gentleman, at bonus na lang ang pagiging gwapo niya. At wala naman sigurong masama kung pagbibigyan kong sarili ko na maramdaman kung gaano kasarap ang magmahal. Kahit pa nga walang kasiguraduhan na masusuklian niya ang nararamdaman ko. Halos gabi-gabi, walang palya kung bumisita sa amin si 3D. At kada punta niya hindi maaaring wala siyang dala para sa amin ni Angel. Minsan nga, naiisip ko na baka nagpapalakas lang din siya kay Angel eh. At paano ko ba siya pagbabawalan na pumunta sa amin kung gustong gusto siya ng pinsan ko? Pati na rin ang puso ko ay gustong presensya niya. Ate, aalis ka na po? Kasalukuyan akong nagsusuklay sa harap ng salamin nang sumulpot bigla si Angel. Oo, Angel. Sigurado ko bang hindi ka sasama? Bala ko kasing mamalengke at magluto mamaya ng hapunan namin. Sigurado kasi ako na darating na naman mamaya si 3D. Ewan ko ba? Pero feeling ko, isa akong misis na excited palagi sa pag-uwi ng aking mister. At wala yung iba kung hindi si 3D. At si Angel ang aming anak. Para akong kiniliti sa isip, pero umakto pa rin akong normal sa harap ng bata. Baka mamaya mapagkamala niya na akong nababaliw. Bigla-bigla na lang kasi akong umingiti. At dahil yun sa lalaking dati lang estranghero na hindi ko akalaing, mamahalin ko ng husto. Hindi na po ate, sayang din ang benta kung magsasara tayo eh. Napangiti ako sa tinuran niya. Habang tumatagal ay napapansin ko na matured ng mag-isip ang aking pinsan. Palagi niyang sinasabi na bawat oras ay mahalaga. O siya, kung gano'n ay aalis na ako, bago pa ako maabutan ng dilim sa daan. Mabilis ko na siyang hinalikan sa noo bago ako magmartsang paalis. Pagkatapos kong mabili ang lahat ng kailangan sa bahay, ay kaagad na rin akong nagpunta sa sakayan ng tricycle. Pero agad din akong napahinto sa aking paglalakad. Nang matanaw ko sa hindi kalayuan si 3D. Nakasandal ito sa nakaparada nitong kotse. Nakapamulsa at tila may hinihintay. Napangiti ako sa isiping baka akong hinihintay niya kaya't nagmadali na ako sa paglapit sa kanya. Baka nabanggit sa kanya ni Angel na namalengke ako. Napaka-sweet talaga! Naiiling na wika ko. Konti na lamang layo ko sa kanya na may lumapit sa kanyang maputi at magandang babae. Matamis ang pagkakangiti nitong yumakap sa kanya na tinugunan din naman niya. Tumigil ako sa paglalakad at feeling ko ay pinagpira-piraso ang puso ko sa eksenang nakikita ko ngayon. Si 3D, matamis ang ngiti sa babaeng kaharap niya. At sa nakikita ko ngayon, masasabi kong bagay sila. May girlfriend na siya? Parang sinaktan ko lang din ang sarili ko sa tanong na yon. At bago pa ako tuluyang maiyak sa harapan nila, ay nagmamadali na akong tumalikod. Nakakahiya naman kung makikita pa niya ako. Diana? Napatigil ako sa paghakbang at mariing napapikit nang marinig ang pagtawag niya. Diana, ikaw nga! Wala na akong nagawa kung hindi ang humarap sa kanya at ngitian sila ng kasama niyang babae. Hi! Bati ko sa kanila. Pero pinagtaasan lang ako ng kilay ng kasama niya. Sige na, 3rd. I have to go. See you around.
Agad akong nag-iwas ng tingin nang mabilis nitong hinalikan si 30 sa pisngi. Pagkuway umalis na rin. Nang makaalis ang babae, ay sakalang uli ako binalingan ni 30 ng tingin. At hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay bigla siyang nailang. Ni hindi nga agad nakapagsalita. Tila ba may nagawa siyang kasalanan sa akin. Mauna na rin ako. Paalam ko sa kanya nang maramdaman kong tila wala pa rin siyang balak magsalita. Akmang tatalikuran ko na siya nang pigilan niyang braso ko. Sumabay ka na sa akin. Papunta na rin naman ako sa inyo eh. Tila nahihiyang wika nito. Wag na. Please? At dahil lumamlam na naman ang mga mata niya, kaya hindi ko na naman napigilan ng pagiging marupok. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nakasakay na sa kotse niya at tahimik na nakamasid sa labas ng bintana. Ewan ko kung ano itong nararamdaman ko. Nang makita ko siyang may kasamang babae kanina, ay para akong nagising sa katotohanan na malayo talagang maging kami. Na malabo yung iniisip ko na maging asawa siya. Tahimik lamang ako hanggang sa makarating sa bahay. Siya naman ay kaagad na sinalubong ni Angel. And as usual, ay maingay na naman silang nagkakwentuhan na para bang isang taong hindi nagkita. Kung sa ibang pagkakataon siguro, kung hindi ko siya nakitang may kasamang ibang babae, baka nakisali pa ako sa kwentuhan nila. Pero hindi eh. Hindi ko na kaya pang paniwalain ng sarili ko na may pag-asang mahalin niya rin ako. Baka nga gusto niya lang talagang makipagkaibigan o baka naaawa lang siya sa kalagayan namin ni Angel. Sukat sa naisip ay agad na nagdilim ang aking mukha. Pinakaayaw ko sa lahat ay kinakaawaan ako. Ipinagpatuloy ko ang pagiging tahimik at siguro ay nakaramdam na rin si Angel kaya't pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na rin kagad siya na magpapahinga. Matapos ko malinis ang kusina ay nagpa siya na akong bumalik sa tindahan para dun muna tumambay. Nagulat pa ako nang maabutan ko dun si 30. Nakaupo at nakatulala. Tila may malalim na iniisip. Pero nang maramdaman niya ang presensya ko ay kaagad ding umayos ng upo at pilit akong nginitian. Hindi ka pa umuwi? Pormal ang boses sa saad ko. Matama niya akong tinitigan. Hindi pa. Hindi mo pa ako kinakausap eh. May dapat ba tayong pag-usapan? Walang emosyong sinalubong kong tingin niya. Kita ko ang marahas na pag-alon ng Adam's apple niya. Galit ka. Hindi ko siya pinansin. Ramdam niyang galit ako. Hindi naman pala siya manhid. Pero bakit hindi niya nararamdamang mahal ko siya? O pinaglalaruan niya lang ba ako? Yung kasama ko kanina, si Ara yun, kababata ako. Pasensya na, hindi na kita naipakilala sa kanya. Tinaasan ko siya ng kilay. Tinatanong ko ba? Saglit siyang natigilan. Kita kong naguguluhan siya sa inaasta ko. Akala ko lang na gusto mo siyang makilala. Baka isipin mo jowa ko. Pakialam ko naman kung... Huwag ka nang magselos doon. Wala naman akong nagugustuhang iba mula nang makilala kita. Natahimik ako at ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng dibdib ko. Anong sinasabi mo? Hindi ako nagseselos. Exaggerated na tumayo pa ako. Kahit ramdam kong namumula ng mukha ko. Pilyo naman siyang ngumisi. Tumayo rin at nilapitan ako. Ganyan ka pala magselos? Hindi namamansin? Huwag ka nang magselos ha? Inirapan ko siya. Hindi nga sabi ako nagseselos. Hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin nang mabilis niya akong halikan sa labi. Saglit na halik lang yun pero nagawa nung patigilin ang mundo ko. Hindi mo kailangang magselos dahil ikaw naman ang gusto ko, Diana. Nanlalaki ang matang hindi ako nakapagsalita. And whether you like it or not, liligawan kita. Paninindigan natin to. Nasanay na akong ikaw ang inuuwian ko. Ikaw na ang gusto kong maging tahanan, Diana. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Pero dapat ay maging masaya ako dahil purong sinseridad ang nababasa ko sa mga mata niya. Mga matang nagsasabi na paniwalaan ko siya. Baka nakakalimutan mo. Bayarang babae ako. Shh! Pinatahimik niya ako gamit ang isang daliri niya.
Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Sigurado ko na mahal kita. Maging ano o sino ka pa man. Tuluyan ang pinangiliran ng luha ang aking mga mata. Sir D? I'm sorry kung nabigla ka, but please, paniwalaan mo naman ako. Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling tungkol sa nararamdaman ko. Nagsusumamo ang boses pati ang kanyang mga mata. At sino ba naman ako para putulin ang masayang sandaling to? Sino ako para magpakipot pa eh? Mahal ko rin naman siya. Patawarin mo ko dahil parehas lang tayo ng nararamdaman. Mahal din kita, 30. Kita ko ang pamumula ng mga mata niya na tila pinipigilan lamang na wag maiyak. Shit. Mahina siyang napamura. Hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, Diana. Hindi na ako pumalagpa nang hapitin niya ako sa bewang at mahigpit na niyakap. I love you. I really do. 30's point of view. Habang tumatagal, ay mas lalong lumalala ang kalagayan ni Ninong. Ngayon ay nakahiga na lamang siya. Mahal mo na talaga siya. Kahit nahihirapan ay nagawa niya pa rin ngumiti. Sorry po, Ninong. Wala po ito sa plano pero... Shh! Wala kang dapat ipaghingi ng tawad, iho. Masaya akong malaman na parehas kayo ng nararamdaman sa isa't isa. At wala akong ibang pinagkakatiwalaan kung hindi ikaw lamang. Kaya, alam mo bang hindi na ako natatakot lisanin ang mundo ngayon? Iyon ay dahil alam ko na nasa mabuting kamay may iwan ng anak ko. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Bahagya rin akong tumingala upang mapigilan ang nagbabadyang pagpatak ng mga luha. You have my blessings, iho. Pakamahalin at alagaan mo ang aking anak, ha? Pangako, Ninong, hinding-hindi ko siya pababayaan. Marahan kong pinatakan ng halik ang kanyang noo. Siguro nga'y sadyang walang permanente sa mundo. Pero yung malasakit at pagmamahal ko kay Ninong bilang isang ama ko na rin ay mananatili sa puso ko. At ngayon, kahit ayaw niya at kahit alam kong magagalit sa akin si Diana, ay kinakailangan ko nang sabihin sa kanyang totoo bago pa mahuli ang lahat. Gusto ko na bago tuluyang mamaalam si Ninong ay makasama muna niya kahit konting panahon si Diana. Deserve nilang makilala ang isa't isa. Diana's point of view. Linggo yun ng umaga nang magising kami dahil sa sigaw na nagmumula sa labas ng aming bahay. Kaya kahit inaantok ay pinilit ko pa rin bumangon at sawayin ng walang hiyang nag-e-eskandalo. Pero otomatikong nawalang antok ko nang mabungaran si Tita Lucy sa labas. Galit na galit ito at nagsisisigaw. Eh balik mo ang anak ko, walang hiya ka! Walang utang na loob! Sigaw nito at akmang susugurin ako. Mabuti na lamang at naawat agad ng isa sa mga tambay. Hindi po ako sasama sa inyo, nanay. Umalis na po kayo. Singit ng kadarating lamang na si Angel. Nakahawak pa ito sa laylayan ng damit ko. Tila natatakot sa kanyang ina. Narinig niyo naman ho ang sinabi ni Angel, kaya makakaalis na ho kayo. Lalo lamang siyang nagwala. Ang yabang mo na! Bakit? Pinagmamalaki mo ba yung nobyo mo ngayon? Hoy, para sabihin ko sa'yo, pinaglalaroan ka lang yan. Ginagamit ka lang yan. Kahit kailan tanga ka rin eh, no? Huwag niyo hong idadamay dito si 30. Anong huwag? Damay na siya rito. Kumawala siya sa hawak ng isang tambay at may dinukot sa bulsa. Ayan ang litrato ng magaling mong ama. At sabihin mo dyan kay 30. Natigilan ang pagpapanggap dahil ngayon pa lang ay alam mo na ang lahat. Muntikan pang tumama sa mukha kong maliit na picture na mabuti na lang at nasa loko. Ano pong sinasabi niyo? Tanong ko, pero sa picture ng aking ama nakatingin. Hindi na nagawa pang sumagot ni tita nang biglang sumulpot si 30. Nagtataka pa ito habang nakatingin sa amin. Anong nangyayari dito? Boss, nagwawala po. Tugon ng isang tambay. Nagtataka namang tinignan ko sila. At kailan pa naging boss ng mga tambay itong si 30?
Ayan! Mabutit dumating ka na rin, lalaki. Bakit hindi mo sabihin ngayon sa harap mismo ni Diana kung sino ka bang talaga? Nakakunot ang noong binalingan ko ng tingin sa 3D na seryoso lamang ang mukha at hindi ka babakasan ng kahit na anumang takot. Umalis na po kayo, tita. Pakiusap lang. Nakikiusap na binalingan ko ang tiyahin ko bago ko muling binalingan si 3D. Pumasok ka na muna sa loob, 3D. Tanga kang talaga, Diana. Ayaw mo pa rin maniwala na niloloko ka lang ng lalaking yan? Tila ayaw pa rin magpaawat ni tita. Nakapamewang na binalingan nitong binata. Ikaw, lalaki ka. Bakit hindi mo sabihin ngayon na inaanak ka ni Israel at inutusan ka lang niya na makipaglapit kay Diana para naman mahikayat mong pamangkin ko na mapatawad ang ninong mo, ha? Tita, ano ba? Tumigil na nga po kayo, sabi. Mag-uusap po kami ni Diana, pero makakaalis na ho kayo. Sa barangay na lang po tayo mag-usap. Pinalnasad ni 3D bago sinenyasan ng 2 tambay na dalhin sa barangay hall si tita. Nagpupumilit pang kumawala si tita pero dahil sa mas malakas sa kanya ang 2 lalaki, ay wala na rin tong nagawa. Kaagad na rin naman kaming pumasok sa loob. Si Angel ay nagpaalam na tatao muna sa tindahan, kaya't naiwan kami ni 3D sa salas. Pasensya ka na sa tita ko, ah. She's right. Ha? Naguguluhang tinignan ko siya, habang seryoso pa rin naman ang mukha niya. Inaanak nga ako ng ama mo. Ang ama mo ang ninong na palagi kong kinekwento sa'yo. Parang bombang sumabog sa harap ko mga sinabi niya. Totoong inutusan niya ako na magmanman at makipaglapit sa'yo dahil natatakot siyang magpakita sa'yo. Kaya hindi niya magawang magpakita sa'yo. Kung ganon, tama si tita. Niloloko mo lang ako. Puno ng hinanakit na tinignan ko siya. Hindi kita niloko. Totoong gusto ko ring makipaglapit sa'yo dahil, ewan ko, wala naman sa planong mahulog ako sa'yo pero hindi ko napigilan. At sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Pinagmukha mo akong tanga, 3D. Bahagyang umigting ang panga niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pagdating sa nararamdaman ko sa'yo ay hindi ko magagawang magsinungaling. Pagkakakong natawa, siya pa talaga ngayon na may ganang magalit. Lahat ng ipinakita ko sa'yo, sa inyo ay totoo. Hindi yun kasama sa plano. Pero hindi yun ang importante sa ngayon. At muli, lumambot ang kanyang mukha. Karapatan mong magalit, Diana. Naiintindihan ko yun. Pero sana wag mo na ngayon. Kailangan ka ni Ninong eh. Kailangan ka ng ama mo. May taning na ang buhay niya at maaaring isa sa mga araw na to ay kunin na siya sa atin. Sukat sa narinig ay nanghihina akong napaupo. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang pagkatiwalaan. Pero may parte ng pagkatao ko ang gustong maniwala. Matagal na niyang alam na may brain tumor siya. Pero hindi niya yun binibigyan ng pansin. Dahil simula nang magkahiwalay sila ng nanay mo ay nawala na rin siya ng ganang mabuhay. Pero nung sabihin sa kanya ng doktor na may taning ng buhay niya, bigla niyang naisip na ipahanap ang iyong ina. Hanggang sa nalaman niyang sumakabilang buhay na pala ito. At lately niya lang din nalaman na may anak pala sila. At ikaw yun. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Ibig mong sabihin? Marahan siyang tumango. Walang katotohanan yung sinasabi ng tita mo na hindi pinanagutan ni Ninong ang iyong ina. Dahil kung nalaman agad yun ni Ninong, hindi siya papayag na maghiwalay sila. Kung ganun ay niloko lamang ako ni tita. Kung ganun ay nagsasabi talaga ng totoo si nanay. And all these years, kinamuhian ko ang aking ama na wala rin palang kaalam-alam na nagkaanak siya. Pinalis ko ang luha sa aking pisngi at mariin siyang tinignan. Dalhin mo ako sa kanya. Kita ko na tila nabuhayan ng mga mata niya. Salamat, Diana. Tipid siyang ngumiti bago ko sinenyasang sumunod sa kanya. Sa may kalakihang silid ako iniwan ni 3D. At doon nga ay natagpuan kong nakahiga ang payat at may edad ng lalaki.
Pero kahit ganun ang kalagayan nito ay hindi pa rin maikakaila na ama ko talaga siya dahil kamukhang kamukha ko siya. Diana? Nahihirapan man ay pilit na bumangon at umupo ang lalaki. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot, pangungulila at saya dahil siguro ay nakita niya na rin ako ng harapan. Bakit nandito ka? Sabi ko kay 30 Bakit po? Agad din akong pumiyok. Hindi ko na mapigilan ng mapaiyak. Bakit hindi po kayo agad nagpakita sa akin? Mangiyak-ngiyak na nagbaba siya ng mukha. Patawarin mo ako. Pero natakot ako Natakot ako na baka ipagtabuyan mo ko. Hindi ko kakayanin yun, anak. Tuluyan na akong napahagulgol ng iyak nang tawagin niya akong anak. Magkakasunod akong napailing. Hindi po. Galit lang ako pero hindi ko po kayang ipagtabuyan kayo. Hindi na rin ako nakatiis pa at sinugod ko na siya ng mahigpit na yakap. Ang tagal ko pong hinihiling niya sana makita ko na kayo. Na makasama ko kayo. Shh! Nandirito na ako, anak ko. Isinubsob kong mukha ko sa balikat niya. Ngayon, gusto ko uling humiling. Napaka-imposible man pero sana bigyan pa siya ng mahabang buhay para makasama ako. Simula nang makilala at makasama ko ang tunay kong ama, ay marami ang nagbago sa aking buhay. Aaminin kong hindi ako sanay sa buhay mayaman, pero dapat ay sanayin ko dahil ako ang may iwang tagapagmana ng mga salvasyon. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan, ay unti-unti ko na ring tinatanggap at niyayakap kung sino at ano talaga ako. Bumalik ako sa pag-aaral. Sa mansyon na ako tumira kasama ni Papa. At araw-araw ko na ring nakakasama si 30 para i-guide ako sa pagmamanage ng kumpanya na maiiwan sa akin. Hindi ako sanay humawak ng negosyo. Hindi iyon ang gusto ko pero iyon ang hinihiling sa akin ni Papa. Kaya tinanggap ko na lang din. Si Angel ay tuluyan ang ibinigay sa akin ni Tita Lucy. Wala siyang choice dahil nasa kulungan na siya ngayon. Nahuli siya at ang lalaki niya sa akto na gumagamit at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Masaya naman at naging tahimik ang aming pamumuhay. Pero may kasama pa ring lungkot at bighati. Lungkot dahil 1 linggo lamang kaming nagkasama ni Papa ay kinuha na rin kagad siya sa amin. Biti ng 1 linggo para sa akin. Pero ipinagpapasalamat ko pa rin na nakasama ko siya. Inilibing si Papa sa tabi ni Nanay. Ipinalipat ko kasing libingan ni Nanay para kahit papano ay magkasama pa rin sila ni Papa. At alam ko ngayon na masaya na sila dahil siguradong kapiling na nila ang isa't isa sa langit. At kailangan ko na ring maging masaya dahil alam kong iyon ang gusto nila para sa akin. At si 30, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay kasama pa rin namin siya. Siguro ay dahil tinutupad niya lang ang pangako sa aking ama na hindi niya ako pababayaan. Masakit tanggapin dahil ang gusto kong dahilan kaya siya nag-i-stay sa tabi ko ay dahil sa mahal niya ako at hindi lang dahil sa isang pangako niya. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na muli niya akong kakausapin. Simula kasi nang malaman kong totoo ay hindi na kami muli pang nagkakausap. Nag-uusap lang kami kapag tungkol sa negosyo o sa habilin ni Papa. Bukod doon ay wala na. At ramdam ko rin naman na umiiwas siya sa akin. At hindi ko alam kung bakit. Sa bilis ng araw ay hindi ko na malayan na mag-6 na buwan na palang wala si Papa ngayong araw. Ipinatong kong bulaklak sa puntod niya. Pagko ay nagsindi ng kandila at umusal ng panalangin. At katulad ng palagi kong ginagawa sa tuwing bibisita ko sa puntod nila Nanay, ay nagkukwento ako ng tungkol sa mga nangyari sa akin. At pagkatapos nun ay gumagaan na ang pakiramdam ko. 1 oras din siguro ang itinagal ko doon bago ako nagpasyang umuwi na. Pero hindi pa man ako nakalalayo sa puntod nila Papa nang makasalubong ko si 30. May hawak itong pumpo ng pulang rosas
habang seryoso ang mukhang nakatingin sa akin. Hi. Naiilang na bati ko. Ewan ba pero pakiramdam ko kasi ay hindi na siyang mapagbirong lalaking nakilala ko noon. Ngayon ay totoong 30 na ang kaharap ko. Ang palaging seryoso at mukhang terror. Uuwi ka na? Oo. Mariin kong naikuyom ang kamay ko. Bakit ba ako nauutal? Mamaya na. Ipagpapaalam pa kita kila Ninong eh. Hindi na ako nakaangal pa ng hawakan niyang kamay ko at igiya pabalik sa puntod nila Papa. Hi Ninong, Tita, kamusta po? Magiliw na bati niya sa puntod nila Papa na para bang anumang oras ay sasagot ang mga ito. Ipagpapaalam ko lang po sana si Diana eh. Bala ko po kasi siyang ayain ng date ngayon. At kailangan ko pong pagpayag niyo. Saglit na nagsalubong ang kilay ko habang ang puso ko ay bumalis naman ng tibok. Anong sinasabi mo dyan? Ako naman ngayon ang binalingan niya ng tingin. Bakit? Akala mo ba nakalimutan ko nang sinabi ko noon sa'yo na liligawan kita? Hindi, Diana. At ngayon ay uumpisahan ko nang manligaw sa'yo. Matamis siyang ngumiti pag ko ay iniabot sa akin ang hawak na rosas. 30? Hindi mo alam kung gaano kong pinipigilan ng sarili ko noon na i-open sa'yo ang tungkol sa nararamdaman ko. Dahil alam kong nagluluksa ka pa sa pagkawala ni Ninong. Pero ngayon, baka pwede na Diana. Puno ng pagsusumamo ang mga mata niya. Habang ako naman ay halos hindi ko na magawang ibukha ang bibig ko. Mahal kita Diana. At lalo ko lang yung napapatunayan. Lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko sa iyo sa bawat araw na nakakasama kita. Kaya kung bibigyan mo uli ako ng chance na makapasok sa buhay mo, pangako, hindi ko kinakailangan ko pang tumingkayad para lang mabilis siyang mahalikan sa labi. Kung bibigyan mo ako ng chance, patutunayan ko rin sa iyo kung gaano kitang kamahal, 30. Diana, bakas ang matinding galak sa mukha niya. Mahina pa siyang napamura habang marahas na sinuklay ang buhok niya gamit ang sariling kamay. Mahal kita, 30. Hindi naman nawala yun eh. Nanatili sa puso kong pagmamahal ko sa'yo. Kagaya rin ng pagmamahal mo sa akin. Pangako, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ito. Malakas akong napasinghap nang hapitin niya ako at mahigpit na yakapin. Sobra kitang mahal, Diana. At sa harap ng puntod ng magulang mo, nangangako ako na araw-araw kitang pipiliin. Sa halip na umimikay, isang nag-aalab na halik ang ginawad ko sa kanya. Halik na nagpapatunay na handa ko na rin siyang piliin sa araw-araw. Dahil siya, si 30 Royales, ay ang bago kong tahanan na araw-araw kong pipiliin na uwian. Wakas!